Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang magpinsang Castro na sina Franz Castro na kasapi ng makaliwang grupo at PCO Undersecretary Claire Castro na pareho umanong galing sa isang masamang puno, kaya ganun na lamang ang mga lumalabas sa kanilang bibig na puro kasamaan at paninira sa kapwa. Samantala, pinabulaan na naman ni Senador Cynthia Villar ang mga aligasyon nitong Martes na hinadlangan niya ang pagpanumbalik ng kapangyarihan ng National Food Authority or NFA na bumili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Iginiit pa ng senadora na hindi na ito kailangan. Ipiniliwanag ni Villar may akda ng Rice Tarification Law na habang hindi na kontrolado ng NFA ang pag-import ng bigas dahil sa liberasyon ng pag-angkat ng bigas na may taripa, mandato pa rin itong mapanatili ng buffer stock na galing lamang sa mga lokal na magsasaka. Ito ay nangangahulugan na ang NFA ay patuloy na direktibang bumili ng palay mula sa mga domestic producer, lalo na sa panahon ng anihan. Maring itinanggi ni Senadora Cynthia Villar ang akusasyon ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na siya ang pumipigil sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Git ni Villar, ang Rice Tarification Law o RTL ay isinulong para tapusin ang dekadekadang suliranin ng katiwalian at pagkalugi sa NFA. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL, patuloy pa rin bumibili ang NFA ng palay para sa buffer stock. Bukod dito, may pondong Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para bigyan ng makinarya at pasilidad ang mga kooperatiba ng magsasaka. Binigyang diin din ng senadora na ang dating sistema ng NFA ay puno ng isyu ng korupsyon at maling pamamalakad, mula sa napaulat na pagkakabulok ng bigas hanggang sa hindi natukoy na mga benepisyaryo ng subsidiya. Lumaki ang utang ng ahensya sa mahigit 152 bilyong piso. Sa ilalim ng bagong batas na niladaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Republic Act 12078, ang Department of Agriculture na ang may kapangyarihang umaksyon sa mga krisis sa bigas, kabilang ang importasyon kung kinakailangan at buffer stocking na may malinaw na monitoring. Kaya hamon ngayon ni Villar, imbes na ibalik ang luma at sirang sistema, dapat pagtibayin ang reforma para tunay na makinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga Double time! Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Grabe, no? Review pa lang, nakita nyo, unang-una na kaagad na panood natin si Vice President Sara Duterte. Hindi na nakatiis, no? Sinupalpal itong magpinsan na Castro. My goodness! Yan ang sinasabi ko, no? Wala hindi nakakatiis yung presidente namin. Napakadakdak mo, anti-clear. At ito mga kababayan, sa dulo ng video, no, ay mapag-uusapan dito yung NFA. Nako, grabe na daw ang ano dyan, ang korupsyon, madaming utang, bilyon-bilyon. Anak ng weteng naman talaga. Hindi na nyo nagsawa sa kakakorap. Tinan nyo, kaya nagugutom ang Pilipinas, halip na yung NFA napapakinabangan, wala puro tagtad ng utang. Oo, wala mag-import. Tapos yung mga magsasaka natin, wala nababali wala. Kaya yung ibang mga kababayan natin sa probinsya tinatamad na pong mag-ani kasi talagang wala palugi. Tapos dito sa video na to mga kababayan, no, mapag-uusapan dito yung mga tawag dito, yung kay Cynthia Villar. Binanatan na siya ni Auntie Claire. Kasi nga kumabila na, nagpunta na ng PDP. Siyempre, yung mga issue dapat na hindi ibabato kay Cynthia Villar ay binabanatan na siya ngayon ni Auntie Claire. Ni Auntie Claire. Yan. Yan sabi ko sa inyo, yan ang tiga-banat ni BBM si Auntie Claire, no? So ayan, hindi rin mga nakatiis. Siyempre, sisisihin niya ngayon si Cynthia Villar. Ganun talaga, kumabila na Siyempre, yung gagawa na sila ng issue para naman ay masiraan or pukpukin din naman kasi baga napahiya dito si BBM no?
halip na kaalyansa na, malakas kasi ang bilyar. Ngayon, kumabila, no, nagpunta kay Tatang Digong, naging PDP laban. Iboto nyo yan, sureball yan, na. Sureball tayo dyan sa bilyar na yan. Idagdag nyo yan sa Duterte. Okay? So, syempre, straight nyo muna itong ating Duterte, yung Duterte natin nung nauna. O yan, yung bahala na kayo kay Madam Aimee kung idadagdag nyo ba talaga yan. Pero nakikita ko, no to Marcos again eh. Pasensya ka na, Madam Vice President, no? Pati ang mga banateros ayaw na rin kay Aimee Marcos. Kahit tinaas mo pa yung kamay niya, bahala na yung mga taong bayan. Alam ko naman baka bawi mo lang yan Vice President Alam ko kaya tinaas mo rin kamay kasi hindi rin mananalo para mapahiya sa bandang huli, no? Oy, si BP, alam ko na iniisip mo. So guys, tuloy na natin itong video Dito sa video na to, panoorin nyo yung bandang buong full video para maintindihan po natin yung mga pinag-usapan dyan about dyan sa Marites na yan na pinaglalabas ni Auntie Claire, no? At kita nyo naman si Vice President, hindi na nakatiis, nagbunganga na rin siya. Wala na daw bang ginawa itong si Auntie Claire natin, no? Ayan, wala Ewan ko ba, bakit pa ganyan? Pinasok pa yan no? Mano nag-vlog ka na lang, Madam Ma'am Vlogger. Ma'am Vlogger lang naman dati yan Ewan ko, ba't napasok dyan? Hindi naman alam yung pinagsasabi. So guys, kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like sa mga kumare kong mahilig mag-like dyan. Shoutout sa inyo, mga kumpare ko dyan, mga OFWs. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating channel. At yung panunumpa nyo yung nanumpa kayo sa akin na full full support tayo kay Tatang Digong. At huwag kayong mag-alala, malapit na makawit Tatang Digong. Naaamoy ko na. Alright, panoorin mo ang video. Don't forget to like and subscribe. Tuloy mo na boy, let's go! Si Jose Claire Castro ngayon nakahanap ng katapat. Nawalan siya ng angas at tapang sa kay Senator Cynthia Villar. Rumesbak si Senator Villar dahil noong isang araw sa press conference ni Jose Claire Castro kasalanan daw ng mga Villar, especially Senator Cynthia Villar, yung dahil sa pagpasa nila ng rice tarification law. Kaya nagkakahirap-hirap ang mga farmers, yung bigas, wala nang kapangyarihan ng NFA, mag-angkat ng bigas. Basta sinisi nilang mga Villar ang palasyo through Jose Claire Castro. Kasama na ito sa panggigipit ng palasyo sa mga Villar nang dahil sa pagtalon ni Camille Villar o paglipat sa kabilang bakod. Ito, rumesbak si Senator Villar, Cynthia Villar, na hindi alam daw ni Castro ang kanyang na sinasabi tungkol sa rice tarification law. Nagpaliwanag ang senadora kung ano ba talaga ang problema sa bigas. Okay, pakinggan natin itong balita ng DZAR. Mula sa palasyo, bumuelta si Senadora Cynthia Villar sa akusasyon na siya raw ang humaharang sa pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority o NFA. Git ng senadora, ang rice tarification law ay reforma laban sa korupsyon at hindi dapat sirain ng maling impormasyon. Si Troy Gomez magbabalita. Maring itinanggi ni Senadora Cynthia Villar ang akusasyon ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na siya ang pumipigil sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Git ni Villar, ang Rice Tarification Law o RTL ay isinulong para tapusin ang dekadekadang suliranin ng katiwalian at pagkalugi sa NFA. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL, patuloy pa rin bumibili ang NFA ng palay para sa buffer stock. Bukod dito, may pondong Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para bigyan ng makinarya at pasilidad ang mga kooperatiba ng magsasaka. Binigyang diin din ng senadora na ang dating sistema ng NFA ay puno ng isyu ng korupsyon at maling pamamalakad mula sa napaulat na pagkakabulok ng bigas hanggang sa hindi natukoy ng mga benepisyaryo ng subsidiya. Lumaki ang utang ng ahensya sa mahigit 152 bilyong piso. Sa ilalim ng bagong batas na niladaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Republic Act 12078, ang Department of Agriculture na ang may kapangyarihang umaksyon sa mga krisis sa bigas, kabilang ang importasyon kung kinakailangan at buffer stocking na may malinaw na monitoring.
Kaya hamon ngayon ni Villar, imbes na ibalik ang luma at sirang sistema, dapat pagtibayin ang reforma para tunay na makinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez. Okay, so yun. Baka hindi alam ni Jose Claire Castro yung bagong batas. Pinirmahan na ng kanyang amoy. Hindi na NFA ngayon ang bibili ng bigas. Gobyerno na. O ang Department of Agriculture na. Kasi ang NFA, punong-puno ng katiwalian. So, kasi sinisisi ni Jose Claire Castro yung rice tariffication law dahil daw ang NFA hindi na makabili ng palay. Mali. Sabi ng Senador Cynthia Villaris, maling impormasyon ang sinasabi ng anti-Claire Castro natin. May bagong 12804, nakalimutan ko yung binanggit. Nandun na nagkaroon na ng amendment sa mga batas at yun na nga, pinirma ng Pangulo, Department of Agriculture na, wala na sa NFA. Kasi matatandaan ko, mga last year ata yun, sinuspend ng ombudsman ang dami, more than 100 plus top officials ng NFA, kabilang na yung general manager ba yun? Yung pinakamata, sinuspend. Kasi nagbebenta sila ng bigas na dinideclare nilang unfit for consumption, kaya lang okay pa, maganda pa. Tapos walang bidding. Ganon. Sinuspend ng ombudsman at inimbestigan at I don't know, wala na akong na-monitor na resulta kung sino yung mga mapapanagot. Kaya lang, ang siwalat mismo, taga NFA, I think Deputy General Administrator o Deputy Administrator ang nagsiwalat at napatunayan totoo nga. Ganyan katiwali ang NFA. At ay nako, talaga ang ating anti-Claire, talagang kung sino na lang ang kanyang maituro, yun na lang. Pasangilan kung sa Bisaya. But then, hindi paluloko ang mga bilyar. Matitigas ito. Anong ginagawa sa mga bilyar ngayon? Ginigipit. Yung rice tariffication law na yan. Sinisisi kay Cynthia Villar. Yung Prime Water, kumpanya ng mga bilyar na tungkol sa pagbibigay serbisyo ng drinking water. Mayroon ng threat na iimbestigahan pag open ng Kongreso. Yung si Camille Villar, mayroon ng show cause order ng COMELEC na ihahain sa kanya dahil daw sa alleged vote buying. And tanong, nung hindi pa siya inendorso ni BP Sara, wala namang problema kay Camille Villar. Open man kung anong gawin ni Camille Villar. Ngayon lang na inendorso na, saka na lalabas yung show cause order na kunuhay may vote buying. Nako, kung vote buying, halos lahat vote buying. Ako naka-experience ako niyan nung nakarang eleksyon nung May 2022. Bumoto kami sa aming farm, kailang wala kami doon nung bigayan na ng pera. Binigyan kami ng pera kaming mag-asawa kaya hindi namin tinanggap. Tinanggap ng aming katiwala doon. Kaya lang, nung ibigay sa amin, sabi, ayun namin, namin yung pera. Kasi para daw sa amin So, yun yung mga alam ko, may mga probinsya dito sa Mindanao. Grabe, aabot sobra 5,000 ang isang botante sa ibang probinsya, hindi ko na lang banggitin. Ganon katindi, kaya pag nanalo ang mga mayor sa mga lugar na yun, wala na talagang yung IRA, Internal Revenue Allotment, wala nang asahan ng mga serbisyong tao kasi 5,000 isang boto lang mayor. Ganon katindi ang vote buying. Ayan, sasampulan nila Villar vote buying. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI,
sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. Good morning, ma'am. Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation nun? At kailan po kaya balak ng Palas na i-push yung legislation? Sa 19 Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you po. Thank you, Yusek Claire. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin binigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong
Bayan ko, Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Irene Oikawa. Magkakaisa! Sa Pilipinas! Alright! Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Asenso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hindi ang pagkaaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Asenso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha. Kailangan harapin ang maraming nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Bilang hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pagpa-hospital. Sa buhay ang pinapasamat, hindi kalamidad. At tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kapihan. Kaliwat ka ng batikos, kabilang alitan. At dapat asikasuhin at kailangan malunasan ay ang mga problema nagpapahirap sa ating bayan. Ating panahon, pagkakaisa ang solusyon. Magtulungan tayo, ito ang kailangan ngayon. Dapat nagkakaisa para payapa ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi pamumulitika. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso at tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso at tayo. Handa po ay pansinin ito aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bakayan at pagkakabahagi. Ang bansa ay mayaman, hindi mahabahagi. Ang bansa ay masaya, walang kapi-kapi. Ang bansa ay unay, pag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagbabakayan ng bayan ang nag-uusa. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Kapit yan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat mga hindi halagang bansa. Huwag nang ubusin ang oras sa hindi mahalaga. Kapit yan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkaisa. Aasenso ka tayong bansa. Bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso ka tayo.
mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo, di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan, tubong Davao ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig, pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di nyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan, dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan, imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya, na parang lahat tayo sa bansay nakakulong at pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo, di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon, kahit siya'y masagad, at pinipilit niyan lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari, dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Di lang kayo, pati siya ay gusto na ring sumuko, pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangakong siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat, tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Di iindahin mga sakit ng salita niyo, dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidenteng di dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala nyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo, di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo, di mabubura ang katapangang pinakita mo. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.